Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. May kumakalat na balita tungkol sa umano'y pagtiwalag ng AFP or Armed Forces of the Philippines mula sa administrasyon ni Pangulong Kuting ng Note Jr. Ayon sa mga ulat, lumalakas ang nalingas-ngas na may mamumuong tensyon sa pagitan ng militar at ng kasalukuyang pamahalaan dahil sa ilang isyong politikal at pang-ekonomiya. Inuugnay din ang sitwasyon sa naging pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sinabing garapal ang kasalukuyang administrasyon sa ilang pulisiya nito. Bagamat walang direktang kumpirmasyon mula sa kampo ni Duterte, ang mga ganitong pahayag ay nagdadagdag ng kontrobersya sa kasalukuyang isyu. Samantala, may mga ulat ding lumalabas na posibleng magsama-sama ang ilang miyembro ng AFP sa isang umano'y nalalapit na People's Power upang ipahayag ang kanilang disgusto sa gobyerno. Ayon sa mga analyst, bagamat hindi pa malinaw kung may konkretong plano para sa isang kudita, ang ganitong klaseng usapin ay maaaring magdulot ng pagkawatak-watak sa anay ng militar at sibilyan. Habang tumitindi ang mga haka-haka, nanatiling tahimik ang palasyo sa issue. Patuloy naman ang panawagan ng ilang sektor na linawin ng gobyerno at ng AFP ang kanilang posisyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Ang mga ganitong usapin ay isang paalala na kahalagahan ng pagkakaisa sa gitna ng mga hamon. Mahalagang bantayan ng publiko ang mga susunod na hakbang ng pamahalaan at ng militar upang maiwasan ang mas malalang sitwasyon. Well, para nga sa kabuuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po and God bless! Ginawang zero ng Congress, House at Senate. Wow. Ginawang zero daw to ha. Oh. Eto pa, maritime safety capability improvement. Capability tama ba? Project budget na 133 million ginawang zero ng Congress, ng House at Senado. Kasama pala Senate dito. At ito pa isa, North-South Commuter Railway System Project budget na 76 billion ginawang zero ng Congress at ng Senate. Ang lupit. Ito pa isa, New Bohol Airport Project budget ginawang zero ng Congress, House at Senate. Ano, lupit no? Oy, ito grabe to. DPWH 2024 big infrastructure foreign assistant project na nagkakahalagang 70 billion pesos. Hindi binigyan ng pondo ng Congress, House at Senate. Ito pa isa, Metro Manila Subway Project budget na 68 billion ginawang zero ng Congress at Senate. Yun, saan kayo napunta yung mga budget na to? Davao Public Transport Modernization Project budget na 1 billion ginawang zero ng Congress at Senate. Ang lupit, no? Ang lupit. So, babasahin natin kung totoo ba to. Tingnan natin, ha? Ito ay post ni Doc Lorraine Badoy. So, English. Ewan kung basahin niya English, eh. So, dito tayo sa mga comment section. Dito, sabi ni Marie Maron, dapat po sa batasan kayo mag-rally para malaman ng mga mambabatas na di kayo payag sa ginagawa nila.
Besides, sila po ang nagsimula ng kaguluhan, and then where the power ends, make batasan. Ayoko nang basahin yung kasunod dahil English. Oo, eto pa. Sabi ni Ging Laban, grabe at sobrang talamak talaga ang pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Oh, nakakapanlumo, naubos ang pera, pasok sa mga bulsa nila. Ang lupit. Hindi natin gusto, pero kailangan read and share. Nakakahiya mga leader sa Pilipinas, bilang lang sa daliri ang matino. Di, alam niyo, totoo yun ha. Bilang lang talaga sa daliri matino. Pero grabing pera to, no? Oo, tingnan nyo to. Kung halimbawa man ho na totoo ito ha, hindi to biro tong ano na to. Biro mo 500 million, 133 million, 76 billion, 97 million, 70 billion, 68 billion, 1 billion. Oh, ano na? Anak ng teteng, ang hirap ng ganun, no? Biruin nyo, saan kaya napunta tong mga pondo na to? Ay, comment niya dyan sa baba. Hinahanap ko lang naman. Bakit? Hinahanap ko lang naman eh. Gusto kong hanapin eh. May karapatan ako. Nagbabayad ako ng tax. Bakit? Bawal na ba magano ngayon? Kaya nga kanina, di ba? Kahapon sa seminaryo, bawal na magtanong. Pag nagtanong ka, may kaso. Hindi tanggalin nyo na yung right med. So dito na tayo mapunta sa sinasabi ng administrasyon. Siyempre, kahit sinabi lang to ng TV5, alam ko naman kung ano na yung... Alam nyo naman kung anong pinupunto ko. Oh, ito AFP. Ay, hindi pala, mamaya. AFP nanindigan dapat sa konstitusyon, giniit na hindi magpapapekto sa politika. Eto, may magandang explanation dito. Wag muna po kayong magalit. Wag po muna kayong magalit sa AFP. Wag muna. Easy lang. I-explain natin yung tunay na pinakakahulugan ng mga salitang ito. Play natin. Tawag ng Malacanang na garapalang panawagan para magkudita ang mga naging pahayag. Kaya na, ulitin ko ulitin natin na tinawag ng Malacanang na garapalan si PRRD, okay? Tinawag ng Malacanang na garapalang panawagan para magkudita ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod yan ng hamon ng dating Pangulo sa militar. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Sa gitna ng tumitinding bangayan sa politika, nanindigan ng Armed Forces of the Philippines. Wala pa silang dahilan para mag-loyalty check sa kanilang hanay. Yan ay sa kabila ng mga agam-agam ng kampihan ng mga sundalo sa nagdaan at kasalukuyang administrasyon. Our Chief of Staff has already stated that he trusts that each soldier will perform its mandate accordingly and remain professional. Ang amin pong loyalties is to the flag and to the Constitution. And we adhere to the chain of command. Kasunod yan ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may problema sa gobyerno sa gitna ng isyong kinakaharap ng kanyang anak na si VP Sara. There is a fracture in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. It is only the military who can correct it. May tila panghahamon pa si Duterte sa AFP kaugnay sa pagsuporta nila kay Pangulong Marcos. I'm challenged to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Sagot ng AFP, huwag na silang idamay at kaladkarin pa sa away politika. Mas marami raw problemang dapat unahin. Kabilang dyan ang pagbabantay sa ating... Sinabi ng AFP yun? Sinabi ang AFP na huwag silang idamay? Hindi, ito. Dito natin simulan. Sa sinabi, ito. Pakinggan nyo ito maigi. I-explain natin ito maigi. Ito. Ay, aso na yun. Wala. Tuloy. Hayop na yan. Ito ay sinabi ng AFP. Okay? Ang administrasyon. Our Chief of Staff has already stated that he trusts that each soldier will perform its mandate accordingly and remain professional. Ang amin pong loyalties is to the flag and to the Constitution, and we adhere to the chain of command. Sure. Yun Ang aming loyalty ay to the flag, to the Constitution, at yung isa, hindi ko na alam kung paano yun.
Joke lang. Hindi kasi ito, napaka simple lang po ng pahiwating ng AFP. Ang loyalty nila ay nasa flag or sasabihin natin, Pilipinas, ganun. Yun ang loyalty nila. Pangalawa is konstitusyon. May tanong ako, sino ba ang sumisira ng konstitusyon? Diba? Sino ang sumisira ng konstitusyon? Hindi sinira ni minsan man ng mga Duterte ang konstitusyon. At hindi rin pinahiya ng mga Duterte ang flag natin. Hindi pinahiya ng mga Duterte ang Pilipinas. Sa halip, kinahangaan tayo ng ibang bansa, no? Kinahangaan tayo ng ibang bansa dahil din sa mga Duterte. So sino ba ang nagpahiya sa Pilipinas? Ayoko na magkomento. Common sense na lang yun. Dito kasi, unang-una, bukod sa hindi talaga sasabihin ng AFP kung saan ang loyalty nila. At natural na sabihin nilang loyalty sila sa administrasyon. Dahil alam naman natin kung sino ang Pangulo ngayon. Ito totoo naman. Pero walang sinabi ang AFP na loyal sila kay Marcos. Na loyal sila kay Romualdez. Na loyal sila kay Lisa Araneta Marcos. Wala silang sinabing ganun. Konstitusyon, flag at yung isa pa, hindi ko na may ano yun. No? Sa madaling salita, may pag-asa pa ho tayo na maging kakampi natin talaga ang AFP. Kasi, biro mo, double meaning yan. Ang loyal namin sa flag at sa konstitusyon. Ang tanong, sino ba ang sumira sa dalawang yan? Sino ba ang nagpahiya sa Pilipinas? Sino ba ang sumira sa konstitusyon? Sino ang sumisira sa konstitusyon? 'Di ba yung administrasyon ngayon? Diyan naman talaga eh. Walang ibang ano. Kaya doon, dito nagets ko po ang AFP kaya hindi tayo basta-bastang magalit. Dito naman, sa sinabi ni PRRD, panoorin natin ulit, may explanation din dito. Correct. May tila panghahamon pa si Duterte sa AFP kaugnay sa pagsuporta nila kay Pangulong Marcos. I'm challenged to the military itself. The whole of the military kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Tama naman. Walang paghahamon doon. Walang paghahamon doon. Ano ba sinabi ng AFP? Loyal sila sa konstitusyon. Ano ba sinabi ni PRRD? Ulitin natin kasi baka hindi nyo maintindihan mga putang ina nyo. Sorry. Hindi, para yung sa basher ha. Para po yun sa basher ha. Sorry. Hindi ko na po ulitin. Okay. Supposed to be protector of the Constitution. Protect to own Constitution. Diba? Yun yung sinabi ni PRRD. So anong paghamon dun? Halos parehas lang naman ng sinabi ng AFP. Ang sinabi ng AFP ay loyal sila sa konstitusyon. O ano ba sinabi ni PRRD? Ang mga sundalo ay ang isa sa mga poprotekta sa konstitusyon. Wala naman pinagkaiba. Grabe talaga mainstream media ngayon, no? Tapos ito pa malupit. Pag hindi nag-viral yung video na yun, uulitin nila ng balita. Ito malapit. Tingnan mo, diba? TV5 yan, front. Ito. Sana yan. Ito. Inulit ng upload para mapanood lalo ng taong bayan para ma-brainwash na naman yung ibang tanga-tangang Pilipino. Ito, panoorin natin ha. Garapal daw ang panawagan ni dating Pangulong Duterte tungkol sa pagsuporta ng militar kay Pangulong Marcos. Pero ang Armed Forces of the Philippines sinabla si Digong nasa frontline balita. Samantalang walang sinasabing ganun ang AFP. Tsaka kung sabihin man ng AFP yun, kung sabihin man ng AFP yun, natural. Hindi naman si PRRD ang presidente. Hindi si PRRD. So kailangan din nila sabihin na natin, sige, para sa madaling salita, sabihin na natin kaya naikipagplastikan sila. Naikipagplastikan si pero alam ni PRRD,
Alam ninyong lahat ng loyalty ng AFP ay nasa mga Duterte. At hindi lang sa Duterte, kundi nasa buong Pilipinas. Hindi nila pipiliin yan si Marcos para lang saktan yung mga kapwa nila Pilipino. So eto dito, hindi natin panoorin to kasi ganun din naman balita dyan. Inulit lang. Hype pang ano ngayon no? Hype yung mainstream media ngayon Yung ibang mainstream media may ano sila. Tawag dito may parang yung parang sa Netflix, parang may ano sila, parang may season 1, season 2. Pag medyo hindi napansin ng taong bayan yung season 1, maglalabas ng season 2. So eto na nga, go signal na. People's power ng Duterte. BP Sara, ipapadisbar ng DOJ at pinalitan na ulit ang mga security. So eto po. Ang mga OFW hero abroad ay mga nag-post na po ng kanilang hinanaing laban dyan sa Bangag Administration. So eto, panoorin po natin to. Nag-umpisa na ang taong bayan na iparating ang kanilang mensahe sa ating mga kasundaluhan na sila ay sawang-sawa na at sukong-suko na, sukang-suka na sa pamumuno ni BBM. Ang nakalagay nga sa kanilang mensahe, we Filipinos deserve to be assured that we are not governed by DRUG addicts. AFP, help us. AFP, protect the people. Marami na sa ating mga Pilipino ang gumawa na ng ganito at kanilang unti-unti nang pinapakalat sa buong Pilipinas. Kaya nga daw sana ang ating mga kapulisan at kasundaluhan ay kumilos na. Kaya nga ang dating Pangulong Duterte ay nagpapresko na rin at kanyang tanong sa ating military, hanggang kailan kayo susuporta sa isang DRUG addict? Sa kanyang naging preskon ay isiniwalat. Uy naman pala, patanong naman pala. Dating Pangulong Duterte ng 25 tons of gold reserve na naibenta na ng Marcos administration ay nagkakahalaga pala ng 129 billion pesos. Oo, grabe. So ibig sabihin ko nabenta ng 129 billion, hindi may pang budget tayo sa mga sa mga tawag dito, sa mga project na maaaring gawin dito sa Pilipinas. Bakit parang sasabihin tapos yung yung quick response ba tawag doon? Wala nang budget yun. Kasi nung lagyan ng 9 billion yun, di malaking halaga na yan. May 120 million pa sila. Hindi, kahit 29 billion ilagay doon. Di may 100 billion pa sila. Diba? Grabe to, no? At maging ang PhilHealth funds na mayroong 89 billion pesos. Na 29 billion pesos na lamang ang natitira dahil ang the rest ay kinuha na. At sa Maharlika Fund na mayroong 250 billion pesos. Ang lahat ng ito ay isang malaking palaisipan. O ngayon, ba't hindi ito pinag-uusapan ng Congress? Yun yung pinakatanong niya. Ba't hindi na pag-uusapan to sa Congress? Bakit hindi na pag-uusapan to sa Senate? Ang lalaking nito, 129 billion, 89 billion, PhilHealth funds, ito pa, Maharlika funds, so 150 billion. Asan tong mga budget na to? Bakit nakapokus lang kayo sa 125 million ng Office of the Vice President or 25 million na confidential fund? Dito po mga kababayan, napakalinaw po na isa talagang diversional tactic ang ginagawa ng gobyerno para mabulag kayo, para mabulag tayo at hindi natin mapansin yung kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Napakalinaw no? Tignan mo Ang inuusig nila is 125 million. Ulitin ko million. Magkano tong mga involved na pera sa kanila? Billion. Yung sa flood control, billion din ang usapan doon. Pero bakit yun hindi
Hindi hindi pinag-uusapan, hindi isinasali sa hearing kasi nga diversional tactic para malihis ng malihis ang issue at bulagin ng taong bayan na magalit sa mga Duterte. Pero sa likod nun napakalimpak-limpak or bilyong pera ang ang nagtatagong ninanakaw nila sa mismong gobyerno, sa mismong kaban ng bayan. Biruin mo, ito pa lang PhilHealth funds. Hindi na pag-uusapan to. Etong Maharlika funds, hindi na rin na pag-uusapan to. Ang dami pa. At yung sa flood control, hindi na napag-uusapan. Kaya nga sinabi ko doon sa SMNI, sabi ko, hindi kaya panibagong diversional tactic na naman nila to? Panibagong propaganda na naman nila to para lang hindi mapansin or hindi na mapag-usapan sa Senate hearing yung flood control budget? Yun yung sinabi ko sa SMNI Kasi posible, kasi isipin nyo maigis, sa dinami-daming involved na pera at sa dinami-dami palang pera natin na maaaring makakatulong sa iba pa natin mga kababayan, nakapokus lang yung gobyerno natin kung paano sirain ng mga Duterte. Tapos yung pera na to, ang masama dito, saan napupunta kaya? Comment nyo dyan sa baba. Tuloy natin yung video. Saan napunta ang lahat ng pera na ito? Kaya nga ang pahaging na tanong ni dating Pangulong Duterte sa ating mga kasundaluhan ay tila isang go signal na ito. Ano pa ba hinihintay nyo? Hahayaan nyo pa bang mabangkarote ang buong Pilipinas at lalong maghirap ang mga Pilipino? Hypothetical lang. Huwag masyadong excited, mga BOBO. If Sara Duterte is asat, it will most probably be the end of the Marcoses. If Bongbong Marcos is assassinated, I'm not too sure if the Italianista have enough political supporters to make Sara Duterte pay. Now, if Bongbong and Sara are both assassinated, most likely, one after the other, biglang jackpot sa cheese. Again, pasta popcorn. At napapabalita din na si Vice President Sara ay papadisbar ng Department of Justice. Ayon ito mismo sa isang post ng Optic Politics, ipadisbar daw ng Department of Justice si VP. From our alitap-tap, relieved or at least they want to relieve ang group commander ng VP-SPG, AFP Colonel La Chica at ibang security. Kakasuhan daw sila ng obstruction of justice, mga duty last sat, ililipat ibang security para ma-monitor. Takot ang Malacanang, baka ano daw ang assassin, pero parang sila naman talaga ang kadududang may masamang balak. Pinalitan ng mga bagong police security ni Vice President Inday Sara. Diyan pa lang, obvious na. Puro di namin kilala. Close to 100 mainstream Davao police inilipat din sa iba't ibang regions. At sa pagpalag ni BBM kay Vice President Sara, dito siya nagkamali. Nagkabuhol-buhol na ang kanyang statement. Hindi tugma, palpak ang gumawa ng script na kanyang video statement. Alam nyo, dyan ako takang-taka din Dyan sa gumagawa ng script kay Marcos, sa mga statement, parang wala sa ayos. Hindi muna nila pinag-isipan ng gusto na kung mabibinggo ba sila, mabubokya ba sila, or mananalo sila dun sa mga pinagsasabi nila. Kasi isipin nyo maigi yung sinabi ni BP Sara, ano yun parang tinatawag na yung kung sakali lang naman, kaya gumamit ng kung sakali. Kaso dito natin napatunayan, sabi nga nila, ang isda hindi nabibingwit sa hasang. Hindi nabibingwit sa kaliskis. Lalong hindi nabibingwit dyan sa palikpik. Sa bunganga at sa bunganga talaga yan. Tingnan niyo yung ginawa ni Marcos. Nung sinabi ni BP Sara na kapag pinapatay niyo ko ulit or pinagtangkaan niyo ulit ang buhay ko, may papatay din sa inyo. So sa madaling salita,
inamin ni Marcos talaga na gusto niyang ipapatay talaga si VP Sara. Ha? At ito pa pinakamalupit doon, no? Biglang tinanggalan ng security si VP Sara. Ganon kalupit. At sa totoo nga lang, speaking of may karanasan sa pagpatay, meron tayo dito video na kung saan may kita dito ay talagang sinabi ni VP Sara na political playbook ng family Marcos inihayag ni VP Sara. So panoorin natin. Pamilyang Marcos kilala na pumapatay ng kalaban sa politika. Nako. Delikado. Ito, ano yun? Ito, ipakita natin na muling pinaliwanag ni Vice President Sara Duterte kung bakit niya sinabi na meron na itong pinagbibili na papatay kay BBM, kay Lisa at kay Martin. Sinabi din ng pangalawang Pangulo na kilala umano ang pamilyang Marcos. Naku po, ang lupit nito, na pumapatay ng kalaban sa politika. Abay, totoo ba ito? Narito ang balita ni Almar Orsuelo. Pasok! Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung question ng media? Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung una kong sagot? Bakit ang pinapalabas lang nila is the last, 4 words of my entire statement? Ito ang inayag ni Vice President Sara Duterte matapos mapakinggan ang mga reaksyon ng mga kaibigan at supporter ng Marcos administration kaugnay sa kanyang pahayag na mayroon ng hitman ang pangalawang Pangulo na maghihigante para sa kanya sakaling siya ipapatay. Matatandaan na sa nasabing komento ni VP Sara na bulabog ang administrasyon dahil nalagay umano sa panganib ang buong bansa. Sa isang pulong balitaan araw ng Martes, nilinaw ng Vice Presidente na hindi niya binanggit ang mga salitang assassination o murder plot, mga salitang krimen na pilit nilalagay sa mga pahayag ng kasalukuyang administrasyon na hindi naman binanggit ni VP Sara sa kanyang mga press conference. Tossing the word assassin. Paki-check. May sinabi ba akong assassin doon? Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. Dahil dito, dismayado at nahihiya si VP Sara dahil hindi naiintindihan ng administrasyon ang kanyang naratibo, lalo pat nanunood ang buong mundo. Common sense should be enough for us to understand and accept that a supposed conditional act of revenge does not constitute to an active threat. This is a plan without a flesh. Pag pinipilit mo siya na active threat siya, isipin ninyo ang buong mundo na nanonood. Ganito ba ang kapasidad ng mga Pilipino na mag-isip? Diba? Tama. Hindi, ito napaka-totoo itong sinabi ni VP Sara. Pinapalabas lang ni Marcos or ng administrasyon na tanga-tanga ang mga Pilipino. Kasi isipin mo, wala namang threat dun sa sinabi ni VP Sara, pero pinapalabas ng presidente na may death threat sa kanya. So sa madaling salita, ganun na baka babaw ang pag-iisip ng mga Pilipino? Hindi ganun. Hindi ganun kami katanga. Hindi kami kasing tanga mo. Sorry. Totoo naman yung sinabi ni VP Sara dito. Tsaka ito, yung usapang pagpatay. Ang dami nating history hanggang noon, ngayon, na nalalaman natin na talagang ngayon ay nagbabalikan na yung mga history. Nandyan yung kay Aquino, nandyan yung sa Plaza Miranda, at marami pang iba na history na nasangkot ang pamilyang Marcos sa pagpatay ng kanilang mga kaalyado, yung mga taong against sa kanila. Ba? So ang mga Duterte meron ba? Ang pinapatay lang or kung sakali man na merong pinatay or pumatay ang Duterte, sa totoo wala naman silang pumatay. Wala nga katibayan na may pinatay sila yung mga halangang bituka, yung mga addict, pusher, drug lord. So sa akin, wala akong problema dun. Tangina na yung sinirong pamilya ng mga yan, ilan? Diba? Mas okay na yun. Kaysa dun sa mga taong inosente na porket kumalaban lang sa'yo, papatayin na. Baka nga yung iba, hindi pa natin nabalitaan
Dito napakaganda nitong sinabi ni VP Sara na to, promise. No, na nagpapatunay lang na ginagawa tayong tanga ng administrasyon. Ginagawa tayong bobo ng administrasyon. Ginagawa tayong walang alam ng administrasyon. Biruin mo, napakapangit nun. Biruin mo, isang leader ng bansa natin, itinotolerate or tinuturuan tayo ng maling sistema, ng maling batas. Eh, doon pa lang sa Senate hearing, lahat na, nilabag na nila lahat ng batas doon. Ngayon naman, kaya nga gumamit ng word na kung sakali. So, ibig sabihin, pag namatay si VP Sara, patay din kayo. Pero walang sinabi si VP Sara kung sino yung papatay sa inyo. Pwedeng buong Pilipinas ang papatay sa inyo. Pwedeng ganun. So walang threat talaga dun eh. Maraming mga attorney ang nag-disagree dyan sa sinabi ni Bongbong Marcos na yan. Eh wala tayong magagawa eh. Kasi strategy na ng mga Marcos yan yung magpa-away-pik, magpa-away-pik para simpatya. So hindi na bago yan sa galawan ng mga Marcos. Eh dyan nga tayo, kaya nga natin siya naboto dahil sa ganyan eh. Kasi nga awang-awa tayo sa kanya. Pinagtutulong-tulungan siya noon. Nagtutulong-tulungan siya noon. Awang-awa tayo. Hindi siya dumadalo ng mga debate kasi nga kakawawain lang siya. So doon tayo nabudol sa mga ganung taktika ng Marcos. So ngayon ginagawa nila ulit yun. Kaya tayo ay gising-gising na ba? Nabudol na kayo, papabudol pa ba kayo?